May mga kwento na hindi madaling ikuwento. Mga karanasang pilit nating ibinabaon dahil sa hiya, takot at sakit na hanggang na ngayon ay dala pa rin natin. Ito ang mga kwentong tahimik na sumisigaw sa gabi. Mga desisyong ginawa dahil wala ng ibang pagpipilian at mga kapalit na unti-unting sumira sa dignidad at tiwala sa sarili. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, at i-like ang video na ito. Malaking tulong ito para mas marami pa tayong maibahaging kwento na totoo, makabuluhan, at may pinanggagalingan. At syempre, shout out at maraming salamat kay Rene Olbina sa patuloy na suporta at pakikinig. Isa ka sa mga dahilan kung bakit patuloy nating naibibigay ang boses sa mga kwentong kailangang marinig. Kung handa ka na, tara, simulan na natin ang kwento. Hi Kuya Will, first time ko pong magpadala ng confession dito sa M2M Desires. Matagal ko na itong pinag-iisipan pero ngayon lang ako naglakas loob. Pakiramdam ko kasi, matagal na akong nalulunod sa guilt, sa hiya, at sa galit sa sarili ko. Kailangan ko na itong ilabas. Tawagin mo na lang akong Noel, change name para sa privacy. Pero totoo ang lahat ng ikukwento ko. Second year college student ako noon sa isang state university. Scholar ako, working student din, at panganay sa magkakapatid. Ako yung tipo ng anak na inaasahan ng buong pamilya, yung alam mong bawal bumagsak, bawal magkamali. Doon ko siya nakilala. Sir Adrian, professor siya sa isa sa mga major subjects ko. Matangkad, gwapo, nasa early 30s, may asawa, may 2 anak. Hindi ko alam noon na ang lahat ng ipapakita niyang kabutihan ay may kapalit at na ako ang magiging kabayaran. Second year, second semester noon nang magsimulang bumigat ang subject niya para sa akin. 2.75 ang midterm grade ko, samantalang 2.5 ang kailangan para ma-maintain ang scholarship ko. Sobrang takot ko noon, Kuya Will. Alam ko kasi na kapag bumagsak ako, tapos na ang lahat, scholarship, pangarap, at pag-asa ng pamilya ko. Isang araw, pagkatapos ng klase, nilapitan niya ako. Noel, pwede ba tayong mag-usap? Maayos ang tono niya, mukhang concerned. Napansin kong nahihirapan ka. Tutulungan kita. Special ka kasi, Noel. Special. Unang beses akong tinawag na ganun. At doon ako kumapit. Binigyan niya ako ng number niya. Sabi niya, para raw sa private consultations. Hindi ko alam na doon na pala magsisimula ang bangungot ko. Una naming meeting sa isang coffee shop lang. Normal. Tahimik. Pero sa pangalawa, sa apartment na niya. Mas tahimik dito, Noel. Walang distraction. Habang tinuturuan niya ako, unti-unting lumiit ang distansya namin. Palapit siya ng palapit hanggang sa hinawakan niya ang kamay ko. Nararamdaman mo ba ito, Noel? At bago pa ako makasagot, hinalikan niya ako. Hindi ako nakagalaw. Natakot akong tumanggi. Baka bigla na lang niyang bawiin ang tulong niya. Nang humiwalay siya, ngumiti siya sa akin. Perfect tayo. Umuwi akong magulo ang isip, guilty, natatakot. Pero may kakaibang kilig din. Hindi ko pa alam noon na iyon na pala ang simula ng paggamit niya sa akin. Pagkatapos ng halik na iyon, naging regular na ang mga meeting namin. Pero unti-unti, hindi na talaga pag-aaral ang pakay. Sa bawat pagkikita, mas malinaw na may ibang direksyon ang lahat. Pangatlong meeting pa lang namin nang mangyari ang hindi ko makakalimutan.
Nasa couch kami. Kunwari nagre-review. Umupo siya ng sobrang lapit. Halos magdikit na ang tuhod namin. Bigla niyang hinawakan ang hita ko. "Noel, gusto kitang tulungan," sabi niya ng mahinahon. "Pero kailangan ko rin ng something in return." Nanginig ang buong katawan ko. Ano? Ano po bang ibig sabihin ninyo?" Sa halip na sumagot, hinalikan niya ang leeg ko. "You know what I mean. Gusto kong tumayo. Gusto kong umalis." Pero sabay-sabay na pumasok sa isip ko ang grade ko, ang scholarship ko, at ang pamilya kong umaasa sa akin. Parang wala akong karapatang tumanggi. "Sir, hindi ko po alam kung..." "Call me Adrian," bulong niya habang unti-unting binubuksan ang mga button ng polo ko. "At huwag kang mag-alala. Gagawin ko itong worth it para sa'yo." Noong gabing iyon, hinubaran niya ako. Hinawakan ang katawan ko, sa baba, sa dibdib, sa bewang. Hinalikan niya ako mula leeg pababa. Kuya Will, sobrang uncomfortable ko. Sobrang takot. Pero parang nakapako ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makagalaw. "Relax, Noel. First time mo ba?" Tanong niya habang tinatangal din niya ang damit niya. Tumango lang ako. "Good," sabi niya sabay ngiti. Yung ngiting parang may napanalunan. "Ibig sabihin, ako ang magiging first mo." Hinawakan niya ang ulo ko at marahang hinila pababa. "Come on, baby. Show me what you can do." At doon ko ginawa, Kuya Will. Ginawa ko ang gusto niya. Kahit umiiyak ako sa loob. Kahit nasusuklam ako sa sarili ko. Pero paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, kailangan ko ng grades. Pagkatapos, habang nagbibihis ako, parang wala lang ang lahat. Ngumiti siya at nagsalita ulit. "You did good, Noel. Gagalingan mo next time, okay? Pero sa ngayon, ito muna." Inabot niya sa akin ang isang envelope. Pagbukas ko, may papel sa loob. Ang revised midterm grade ko. Pasado na. "See? Tumutupad ako ng pangako. Basta tumutupad ka rin." Umuwi akong wasak ang ulo at puso. Oo, technically pumasa ako. Nakuha ko ang grade na kailangan ko. Pero malinaw sa akin ang kapalit, ang dignidad ko. Mula noon, naging malinaw ang lahat. Transaksyon na lang kami. 2 beses sa isang linggo ang mga consultation namin. Pero wala nang review na nangyayari. Wala nang aral. Puro sex na lang. Minsan, kakapasok ko pa lang sa kondo niya, sinalubong na niya ako ng halik. Mabilis, aggressive, sabik na sabik. Parang ilang araw siyang nagtiis. "Na-miss kita, baby," sabi niya habang agad inaalis ang damit ko. Wala man lang tanong kung okay lang ba ako o kung handa ba ako. Hindi pa nga ako nakakaupo ng maayos. Dinala niya ako diretso sa kwarto. Pinahiga sa kama. At doon niya ginawa ang lahat ng gusto niya. "Kuya Will, masakit." Lalo na noong unang beses niya akong saktuhin. Napaiyak ako sa sakit at sandali siyang huminto. "Masakit?" tanong niya. "Oo," sagot ko. Halos hindi na makalabas ang boses. "Masasanay ka rin," sabi niya. Sabay tuloy, na parang wala lang. Hindi niya ako hinintay mag-adjust. Hindi niya inisip kung kaya ko ba. Ginawa lang niya ang gusto niya. Mabilis, magaspang, walang kahit anong konsiderasyon. Pagkatapos, habang nakahiga ako, masakit at nanginginig ang katawan, lumapit siya at hinalikan ang noo ko. "You were amazing, Noel. Next time, mas magiging okay na yan." Pero hindi naman talaga naging okay, Kuya Will. Dahil sa bawat pagkakataon, pakiramdam ko, mas lalo akong nawawala. Para na lang akong bagay. Isang tool para sa pleasure niya. May mga pagkakataon pa na nag-e-experiment siya. "Try natin to, Noel, bago lang," sasabihin niya. At ipapagawa niya sa akin ang mga bagay na sobrang uncomfortable para sa akin. Kapag naglakas loob akong tumanggi, iisa lang ang sagot niya. "Noel, kung ayaw mo, okay lang. Pero baka hindi na kita matulungan sa next exam mo. Kaya pumapayag ako. Palagi.
Ang grades ko, umayos, laging pasado. Pumapasa ako, nananatili ang scholarship ko. Pero ang kapalit, Kuya Will, unti-unti nang namamatay ang kaluluwa ko. Habang tumatagal, mas lalo kong napapansin ang malinaw na pagkakaiba ng trato niya sa akin kumpara sa iba. Sa classroom, professional siya, maayos magsalita, mabait, respetado ng mga estudyante at ng kapwa guro. Pero sa akin, ibang-iba. Kapag magkasama kami, parang pag-aari niya ako. Hinahawakan niya ang balikat ko nang may pag-aangkin. Hinihila niya ako palapit sa kanya at minsan ay binubulong pa niya, "Akin ka lang." Isang beses, may nakasalubong kaming kaklase malapit sa apartment niya. Bigla siyang lumayo sa akin. Parang hindi niya ako kilala. "Hi Sir Adrian." Masayang bati ng kaklase ko. "Oh, hi." Sagot niya, casual ang tono. "Nagko-consult din ba kayo?" "Opo, pero nawala po yung susi ko. Babalik na lang po ako." Sagot ng kaklase ko bago tuluyang umalis. Pagkaalis niya, agad nagbago ang tingin ni Adrian sa akin. Malamig, walang emosyon. "Next time siguraduhin mong walang makakakita sa atin." Doon ko naintindihan kung ano talaga ang priority niya. Hindi ako, kundi ang sikreto. Pagbalik namin sa kwarto, parang walang nangyari. Hubad na naman ako. Ginagamit na naman. Para bang wala lang ang lahat. May mga pagkakataon din na pagkatapos naming mag-sex, makikita ko siyang nagte-text. Isang beses, nakita ko ang pangalan. Asawa niya. "Love, uuwi na ako. Miss na kita." Pagkatapos, tumingin siya sa akin na parang may sasabihin lang na ordinaryo. "Noel, kailangan ko nang umuwi. Same time bukas, okay?" Parang appointment lang. Parang isa lang akong nakaschedule sa araw niya. At ako, pumapayag lang. Kasi sa puntong iyon, "Kuya Will, ano pa nga ba ang magagawa ko?" Kuya Will, alam mo ba kung ano ang pinakanakakatakot sa lahat? Nag-fall ako. Hindi dahil minahal niya ako, kundi dahil iyon na ang naging normal sa akin. Doon na umikot ang mundo ko. Doon na rin ako humugot ng validation. Kapag sinasabi niyang, "Good boy," pagkatapos kong gawin ang gusto niya, kinikilig ako. Kapag binibigyan niya ako ng regalo, relos, sapatos, pakiramdam ko espesyal ako. Kapag tinetext niya akong, "Na-miss kita," pakiramdam ko importante ako sa buhay niya. Unti-unti, naging dependent ako sa atensyon niya. Kahit alam kong mali, kahit alam kong ginagamit lang niya ako. Tinanggap ko iyon basta may maramdaman lang akong halaga. Isang gabi, pagkatapos na naman ng isa sa mga session namin, naglakas loob akong magsalita. "Mahal kita, Adrian." Bigla siyang tumigil. Tumingin siya sa akin ng diretso. "Noel, huwag kang mag-assume. Pero, ginagawa natin ito. Hindi ba ibig sabihin may something?" Mahina akong tanong. Umiling siya. "It means we have an arrangement. Nothing more." Parang may bumagsak sa dibdib ko. Nasaktan ako, pero hindi ako umalis dahil mas takot akong mawala siya. Mas takot akong bumagsak sa klase. Mas takot akong bumalik sa pakiramdam na wala akong silbi. At doon nagsimula ang paulit-ulit na ikot. Kuya Will. Sex, validation, attachment, paulit-ulit, walang katapusan. At ang mas masakit, alam niya yon. At ginamit niya ang lahat ng iyon laban sa akin. Third year, second semester na ako noon. Isang linggo, nagpunta lang ako sa mall. Walang espesyal na pakay. Pero, doon ko siya nakita. Kasama niya ang asawa niya. 2 ang anak nila. Masaya, buo. Yakap niya ang asawa niya, buhat ang bunso. Habang tawanan silang lahat. Para silang pamilyang walang problema sa mundo. At ako, nakatago lang sa likod ng isang haligi. Tahimik na umiiyak.
Doon ko tuluyang naintindihan, hindi ako parte ng buhay niya. Isa lang akong tanong na walang malinaw na sagot. Ano ba talaga ako? Side piece? Libangan? Pampalipas sa stress? Noong gabing iyon, hindi ko sinagot ang mga message niya. Hinayaan kong lumipas ang mga oras, ang mga araw, hanggang sa nag-text siya. Noel, bakit hindi ka sumasagot? May problema ba? Sa wakas, naglakas loob akong sumagot. Nakita kita, kasama ang pamilya mo. So, alam mo naman na may pamilya ako. Sagot niya, parang wala lang. Pero parang ang saya-saya ninyo. Noel, magkaibang mundo ang pamilya ko at ikaw. Huwag mo silang idamay. Nanginig ang kamay ko habang nagtatype. Tapos ano ako? Matagal bago siya sumagot. You're someone I enjoy spending time with. Hindi iyon sapat. Pero kahit alam ko na ang totoo, bumalik pa rin ako. Dahil tinakot niya ako. Nababagsak ako kapag hindi ako sumunod. At doon ko tuluyang napatunayan, Kuya Will, hindi niya ako mahal. Sex lang talaga ang habol niya. At ginamit niya ang kapangyarihan niya para makuha yon mula sa akin. Kuya Will, 4th year na ako noon. Konti na lang, gagraduate na ako. Pero imbes na lumuwag ang lahat, mas lalo pang naging agresibo si Adrian. Parang alam niyang malapit na akong makawala, kaya mas sinasagad niya ang bawat pagkakataon. May mga araw na Sabado pa lang, tatawag na siya. Noel, punta ka. Ngayon na. Adrian, may lakad ako. I don't care. Pumunta ka or else. Kaya pumupunta ako. Palagi. At pagdating ko roon, wala nang paligoy-ligoy. Walang kamustahan. Walang usap. Hubad agad. Diretso na. Magaspang. Walang konsiderasyon. Para bang galit siya. At ako ang pinaglalabasan. May mga pagkakataong umiiyak na ako habang ginagawa niya ang gusto niya. Pero hindi siya tumitigil. Tiisin mo lang, Noel. Malapit na. Sasabihin niya. Parang may tinutukoy na hindi ko maintindihan. Pagkatapos, nakahiga ako. Masakit ang katawan. Pero siya, nagbibihis na. Parang tapos na ang isang ordinaryong gawain. Okay, Noel. Uuwi na ako. May family dinner pa kami. Family. Ang salitang iyon, Kuya Will, parang paulit-ulit na sumasaksak sa akin. Isang beses, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Adrian, hanggang kailan ba ito? Tanong ko. Hanggang gusto ko. Diretso niyang sagot. Pero kapag nakagraduate na ako, mas magiging okay pa nga pag graduate ka na. Sabi niya. Walang complications, walang risk. Pwede nating ipagpatuloy to. Nanginig ang buong katawan ko. Ayoko na. Gusto kong tumigil. Lumapit siya sa akin. Hinawakan niya ang pisngi ko. Mahigpit, masakit. Noel, hindi ka pwedeng tumigil. Alam mo ang secret natin. At kapag nagsalita ka, sino sa tingin mo ang paniniwalaan nila? Ikaw? O ako? Takot na takot ako, Kuya Will. Dahil alam kong tama siya. 4th year. 2nd semester na ako noon. Last sem ko na. Thesis defense. Finals. Konti na lang. Gagraduate na ako. Dapat masaya na ako. Dapat excited. Pero araw-araw, torture ang pakiramdam ko. Sa tuwing may meeting kami, alam ko na agad kung anong mangyayari. Walang usap. Walang ibang pakay. Sex lang. May mga gabing sobrang pagod. Napagod ako. Galing sa klase. Ubos na ubos ang katawan at isip ko. Pero tatawag pa rin siya. Noel, kailangan kita ngayon. Adrian, please. Pagod na ako, pakiusap ko. I don't care. Kailangan kita. Punta ka. At pumupunta pa rin ako. Dahil sa takot. Takot na bumagsak sa thesis. Takot na masayang lang ang lahat ng pinaghirapan ko. Nung gabing iyon, mas malupit siya kaysa dati. Parang galit. Parang nananadya. This is what you get for resisting. Bulong niya habang ginagawa niya ang gusto niya. Masakit, Kuya Will. Walang paghahanda. Walang kahit anong konsiderasyon. Napasigaw ako sa sakit.
Pero agad niyang tinakpan ang bibig ko. Shh! Baka marinig ng kapitbahay. Pagkatapos, nakahiga lang ako. Masakit ang katawan. May dugo. Umiiyak ako ng tahimik. Pero siya, nakahiga sa tabi ko, tulog na. Parang wala lang. Parang wala siyang sinirang tao. Doon ko naisip, Kuya Will, kailangan kong makatakas kahit paano. Kuya Will, nakapagtapos na ako. Noong araw ng graduation, nandoon siya, kasama ang pamilya niya. Nakita niya ako sa gitna ng maraming tao. Ngumiti siya. Kumaway, parang proud na proud. Pagkatapos ng seremonya, nilapitan niya ako. Congratulations, Noel. Proud ako sa'yo. Huminga ako ng malalim. Salamat, Sir Adrian. At goodbye. Kumunot ang noo niya. Goodbye. Tapos na tayo. Hindi na ako estudyante mo. Wala ka ng hawak sa akin. Noel, salamat sa lahat, sabi ko. Pero ayaw ko na. Umalis ako. At sa unang pagkakataon, pinili ko ang sarili ko. Binlock ko siya sa lahat. Pero ilang araw lang ang lumipas, nag-message siya gamit ang ibang numero. Noel, you can't leave me. Alam mo ang ginawa natin. Kapag nagsalita ka, sisiraan kita. Doon ko naintindihan na kahit graduate na ako, dala ko pa rin ang takot. Kaya nanahimik ako. Hindi ako nagsalita. Lumayo lang ako. Matagal na ang lumipas mula nang makapagtapos ako, Kuya Will. Malayo na ako. May trabaho na. May bagong buhay na pilit binubuo. Pero dala ko pa rin ang mga peklat. Hindi ako madaling magtiwala. Hindi ako marunong magmahal ng buo. Dahil ginamit ako. Ginawang sex object, kapalit ng grades. Kaya ibinahagi ko ang kwentong ito para sa iba. Para sa mga tulad kong natakot, napilit, at naniwalang wala ng ibang choice. Huwag kayong magpapagamit. Walang grado, walang diploma, at walang pangarap na mas mahalaga kaysa sa dignidad ninyo. Mga ka-desires, ang kwentong ito, ang kwento ni Noel, ay isa sa mga pinakamahirap na na-share dito sa M2M Desires. At kung ikaw si Noel, kung naririnig mo ito ngayon habang nakikinig ka sa sarili mong kwento, gusto kong huminto ka sandali, huminga ng malalim, at pakinggan mo ng maigi ang sasabihin ko. Hindi mo kasalanan ang nangyari sa'yo. Kahit anong iniisip mo, kahit gaano ka ba mag-blame sa sarili mo, wala kang ginawang mali. Ang kwento mo ay hindi lang tungkol sa grades o scholarship. Ito ay tungkol sa abuse of power, manipulation, at sexual exploitation. Si Sir Adrian, o sino man siyang tao, ay gumamit ng posisyon niya para samantalahin ka. Yan ay grooming. Isang proseso kung saan ginamit niya ang tiwala, takot, at pangangailangan mo para kontrolin ka. Hindi ka nag-consent, Noel, kasi ang tunay na consent ay walang threat, walang takot, walang kapalit. Ang ginawa niya sa'yo ay systematic abuse na ginawa niyang mukhang arrangement para hindi ka tumutol. Yan ay coercion, puwersang hindi lantaran pero malakas at mapanlinlang. Sa'yo, Noel, proud ako sa'yo na nakaalis ka, na nakagraduate ka, na nagsalita ka. Pero alam ko rin na ang scars ay nandyan pa rin. Kaya pakiusap, maghanap ng tulong, therapy, counseling, support groups. Hindi mo kailangang dalhin mag-isa ang burden na ito. Ang healing ay hindi linear. May mga araw na parang okay ka na. May mga araw na bumabalik ang sakit. Pero lahat ng iyon ay bahagi ng proseso. Deserve mo ang peace. Deserve mo ang pagmamahal na walang kapalit. At deserve mo ang buhay na hindi katakot. Sa mega victims ng abuse, kung ikaw ay nasa katulad na sitwasyon ni Noel, tandaan mo, hindi ka nag-iisa, hindi ka madumi, hindi ka nagkulang, at lalo na hindi mo kasalanan. Ang abuse of power ay nangyayari sa maraming anyo, sa eskwelahan, sa trabaho, sa mga relasyon, at lagi itong may pattern: isolation, manipulation,
threats, at normalization ng abuse. Moral lesson: walang grades, walang scholarship, walang diploma ang kapalit ng dignidad mo. Walang success na worth it kung ang kabayaran ay ang kaluluwa mo. At sa mga nasa posisyon ng authority, teachers, bosses, mentors, seniors, ang power ay responsibility, hindi lisensya para mang-abuso. Ang kapangyarihan na hawak ninyo ay dapat gamitin para magtayo ng tao, hindi para sirain. Mga ka-desires, ano ang masasabi ninyo sa kwento ni Noel? May nais ba kayong ipayo sa kanya o sa iba na dumaan sa same situation? Drop your thoughts sa comment section below. Let's create a safe space para sa isa't isa. At kung ikaw naman ay may sariling kwento na gusto mong i-share, mag-send lang sa M2M Desires page. All confessions are treated with respect and confidentiality. Huwag kalimutang mag-subscribe sa M2M Desires YouTube channel para sa mas maraming true stories, confessions, at real talk tungkol sa M2M experiences. I-hit din ang notification bell para updated kayo sa new uploads. I-like, i-share, at mag-comment. Sama-sama tayong mag-heal, mag-grow, at magmahalan ng tama. This is Kuya Will, reminding you, you are valid, you are heard, you are loved. Hanggang sa muli, stay safe, mga ka-desires.